Miss Catherine Bernardo, is it true na may iniwasan sa birthday ni Dr. Ivy? So ano nga bang nakapalog sa balidiwang ng kanyang kaarawan si Dr. Ivy, kung saan imbitado niya po ang ilan sa mga big star na kanya po talagang parokyano, di ba? Or should I say, yung mga pumupunta sa kanya para po magpaganda, no? At talagang imbitado niya ang ilan sa mga sikat na celebrities. Kasama na dito, of course, si Miss Catherine Bernardo. Nakita rin dito si Miss Ramirez at ang kanyang boyfriend na si Mr. Dominic Roque. At the same time, ay talagang nakita rin ng ilang mga netizen na nagkita na nga si Dom at saka si Miss Bea Alonzo sa birthday po ni Miss Dr. Ivy. Parang okay na po sila dahil alam naman natin na dumaan sila sa hindi magandang breakups, diba? Kaya naman talagang marami po ang natuwa dahil nagkaroon na sila ng closure dahil maaring masaya na rin kasi si Miss Bea Alonzo sa kanya pong present boyfriend at ganoon din naman si Mr. Dominic Roque ay masaya na rin sa piling ni Miss Ramirez. Kasamang nakita dito at napansin nga itong si Miss Catherine Bernardo at si Miss Sofia Andres. Kilala natin si Miss Sofia Andres at si Miss Ma Salvador Kaylin Alcantara. Yan ang ilan sa mga sikat na celebrity nakita natin dyan, ano? At kapansin-pansin din na talagang star-studded ito pong nasabing birthday party ni Miss Ivy. So dahil po dito ay marami ring mga nakapansin na tila baga parang hindi nagkakaroon ng videos or mga pictures man lang na nakikitang nagbabanding nga itong si Sofia at saka si Miss Catherine. So parang naramdaman po ng mga netizen na may something or may gap between them. Diba? Yun yung hinihinala ng mga netizen na meron pong alitan ang dalawang magkaibigan. Well, in fact, alam naman po natin na si Miss Catherine Bernardo ay ninang siya ng anak nitong si Miss Sofia Andres na si Zoe. Alam natin na BFF talaga sila or best friend talaga sila dahil si Miss Sofia Andres nga ang itinuturo na parang nag-splook dito po kay Miss Catherine patungkol dun sa cheating issue nga di umano ng kanyang ex-boyfriend na si Daniel Padilla. So sa mga photos po na nakita natin, wala po tayong mga photos or behind the scene videos na nakita natin na magkasama sila nitong si Miss Sofia Andres. Kaya hinihinala ng lahat na parang meron pong tampuhan o friendship over na nga ba? Kasi si Daniel Padilla at ang husband po nitong si Miss Sofia Andres ay mag-best friend. At kamakailan lamang ay nakikita nga po na magkakasama silang tatlo, no? Sofia Andres, Daniel, at saka po itong si Mr. yung Daniel din na husband or live-in partner ni Miss Sofia, no? Sofia Andres. So marami mga photos na naglalabasan na parang iba ang kabanding ni Miss Catherine in spite of Miss Sofia Andres. Kasi pagkatapos po kasi ng movie ni Miss Catherine, parang wala na tayong nakitang any evidence na talagang kasama niya itong mga kaibigan na dahil talagang sobrang busy din si Miss Catherine Bernardo doon po sa kanyang hectic schedule. At sa TikTok, meron pong nag-post, no, patungkol dito sa chikang ito na talaga naman nagba-viral ngayon at pinag-uusapan online. At marami rin po ang nagtatanong kung totoo nga daw ba di umano ang mga chikang ito kasi tila napapansin daw ng mga mag-BFF na si Catherine at Sofia ay hindi nga daw di umano nagpapansinan. Sabi dyan, no, chika minute, tila hindi nagpapansinan ng mag-BFF na si Catherine at Sofia at makikita din sa mga latest picture o video nila na parang may something sa magkumare. Si Catherine, nasa circle nila si Dom with Maha at si Sofia naman sa circle nila si Kaylin. So, ibig sabihin magkahiwalay po sila, diba? Pero, yun po yung speculation ng ilang mga netizen. Pero syempre, hindi pa rin tayo pwedeng hindi pa rin tayo pwedeng parang i-confirmahan natin yan, di ba? Mali naman natin na nandun sila sa party, hindi naman po parang hindi parehas dun sa mga videos na naglalabasan. Mahirap din kasi na mag-speculate tayo ng isang bagay na wala pa naman talagang konkretong dahilan, di ba? At wala rin naman po ako nakikita na dahilan para po mag-away or magkaroon ng misunderstanding si Sofia at saka si Miss Catherine. Not unless si Trina kasi, di ba, parang yun nga, yung girlfriend nito, sila yung parang friendship, sila talagang
talagang super bond yung kanilang friendship, diba? I don't know kung ito may kinalaman na naman kay Mayor, diba? Di natin alam. Pero as of now, yun po yung napansin ng mga netizen. At talaga namang pinag-iisipan ng netizen, ano kaya ang naging dahilan ng kanilang pagtatampuhan? Or totoo nga ba talaga ang chika na sila po ay over na, friendship over na ba talaga? Ito pong si Miss Catherine tsaka si Miss Sophia Andres, yun po yung malaking katanungan. Kasi bakit naman, kasi makikita natin na talagang super close talaga si Maha tsaka si Miss Catherine dun po sa party. At hindi natin nakikita na parang nagbabanding nga si Sophia Andres at tsaka itong si Miss Catherine. Yun po ang pinaka-biggest question. Kasabay ng mga kontrobersyang kumakalat ngayon sa social media sa isang masaya sanang birthday ni Miss Dr. Ivy, ay iniintriga din ng ilang mga netizen na tila baga wala daw di umano si Daniel Padilla sa mismong kaarawan ni Dr. Ivy. Kahit alam po natin na si Daniel ay isa rin sa mga regular customer ni Dr. Ivy dito po sa kanyang Dr. Ivy Clinic. So, dahil po dyan ay nag-assume at nagsabi ang ilang mga netizen na tila baga umiiwas or nag-iiwasan di umanong magkita itong si Mr. Daniel Padilla at si Miss Catherine Bernardo sa mismong kaarawan ni Dr. Ivy. So, according naman po sa mga kampo nitong si Miss Catherine ay parang totally nakamove on naman na itong si Daniel at saka si Catherine sa kanila pong hiwalayan. And I think is doon pa lang po sa pagkikita nila sa party ay talagang makikita mo na todo iwas na po sila sa isa't isa. At tanging ang mga netizen lang talaga yung nagbibigay ng hindi magandang impresyon dito po sa hindi pagpunta ni DJ dito po sa mismong kaarawan ni Dr. Ivy. Nalay naman natin, diba? Baka po nakapag-greet na siya or meron siyang prior commitment kung bakit wala siya sa lugar na ito. Kaya ibigay na natin yan kay DJ. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Darkins TV. God bless everyone. Alden Richards at Miss May Mendoza, also known as Aldab, ay muli na naman pong nag-trending at pinag-usapan sa social media matapos ang mga pangyayari nito. But before sa social media, ngunit hindi ito dahil sa bago nilang projects o promotion. Sa halip, naging simbolo ito ng matinding irony. Ang pamosong bagman na karakter na si Arjo Atayde sa bagman ay tila nagbabalik realidad sa entablado ng politika at kontrobersya. Sa pang-amoy, tila may malalim na mensahe nito tungkol sa kung paano natin tinatanggap ang mga ehemplo at moralidad mula sa ating mga idolo. Ang Aldab ay hindi lamang love team, isa itong modernong alamat sa kulturang pop ng Pilipinas. Marunong tayong umatake ng memes, nagtitweet at nagpuproduce ng humor kahit sa pinakamabigat na issue. Ngunit anong ibig sabihin kapag ang isang artista na ginawang huwaran sa isang palabas ay naging sentro ng aligasyon ng katiwalian? Ito ba'y patunay lang ng double standard sa lipunan o senyales na mas seryoso nating tinitingnan ang ugnayan ng showbiz at politika? Ang pag-usbong ng memes at hashtag hinggil sa Aldab comeback ay nagpapakita ng ating coping mechanism sa paggamit ng humor at nostalgia upang harapin ang hindi komportabling realidad. Pero sa likod ng trending tweets, nagtatanong ang marami, hanggang kailan natin tatanggapin ang political dynasty na may kasamang star power? Kasi if you remember, kahapon po, matapos pong banggitin nitong si Mr. Curly Discaya, no, yung pangalan po ni Mr. Arjo Atayde na tumanggap ng milyon-milyon piso para po sa flood control, ay talaga namang nagtrending at pinag-usapan po ito kung saan may kanya-kanya pong mga memes na naglabasan sa social media. At ngayon ay nauungkat pa ang ilan sa mga kagamitan ni May Mendoza na talaga naman masasabi mo na mga luxury items ni Miss May. Pero in fairness naman kay Miss May, bago po sila magkaroon ng relasyon or bago po sila na maging mag-asawa ni Mr. Arjo Atayde, kilala na po si May Mendoza na talagang sobrang dami niya ng mga luxury items. At the same time, si Miss May Mendoza po ay isang pamilya po sila ng negosyante. At ilang taon na rin naman po na namayagpag ng todo si Miss May sa dami ng kanyang mga endorsement at yung kanyang mga project. Regular host din po siya sa Eat Bulaga. Kaya naman posible na makabili siya ng mga ganong klase ng mga kagamitan. Kaya hindi rin natin pwedeng talagang i-conclude na yung mga binili niya ay galing po mismo dun sa
di umano'y na parang project, parang yung pera na dapat ay ilaan sa flood control na yan, ano, dahil nadadawit po yung pangalan ng kanyang husband na si Mr. Arjo Atayde. So, ito rin ay isang delikado kung hindi na mabigyan ng patas sa pangunawa ang mga akusasyon. Kung mas pinipili ng ilan ang manira kaysa maghintay ng ebidensya, nagre-resulta ito sa prejudisyo at hatol na internet verdict na maaaring makaapekto sa proseso ng hustisya. May mga naniniwala kay Arjo, naniniwalang baseball pa rin siya ng bayan. Bagay ng karaniwang naririnig mula sa mga diehard fans ng showbiz. May lumalaban kay Maine na itinuturing bilang walang kinalaman ngunit naging target ng personal na atake. May nagkakamalay ng mga malalim na problema na hindi dapat inihihiwalay ang aliw at politika, lalo na kung sabay-sabay na nagkakapangyaring magkagulo. Para sa iba, ito'y paalala ng matanda na ang sistema na kahit pinaglalaruan ng showbiz ang politika ay hindi ito dapat gawing biro. Ang katunayan na may ilang politika pa rin gumagamit ng kasikatan at kasalanan ng isang artista upang maglayo ng kapangyarihan, yun ay tunay na nakakaiyak. So dahil dyan, talagang nandun po sa hot seat ngayon. So dahil dito, nagtitrending ulit ngayon ang dating tweet ng TV host at actress na si Miss May Mendoza matapos madawit ang pangalan ng kanyang asawang si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde sa mga nakatanggap umano ng porsyento kapalit ng pagpapatuloy ng mga proyekto. Sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee nitong Lunes, September 8, niyag ni Pacifico Curly Diskaya, asawa ni Sara Diskaya, ang ilang opisyalis ng pamahalaan na nakatanggap umano ng porsyento kapalit ng pagpapatuloy ng mga proyekto. Dulot nito ay naging usap-usapan ulit ng ex ang dating Twitter post ni May noong July 28, 2013 hinggil sa aktor at kongresistang si Arjo Atayde na siyang nilaro naman ng mga netizen. Ayon sa isang netizen, Arjo Cutie to Arjo Huli. Sabi naman ng isang netizen, Arjo Cutie or Arjo Kura Cutie. Sabi niya, the Diskaya are saying that Arjo Atayde is involved on flood control project issue connected with corrupt people. Matapos naming manalo sa bidding, may mga opisyal sa DPWH ang lumapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halagang ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umabot pa sa 25 na naging, sabi niya, hirit naman ng dalawang ito, wag na raw Arjo, back to Aldab na lang daw ulit. No more Arjo Cutie na ba? Back to Aldab na tayo. #FB Lifestyle. Ang isa namang netizen na ito napaawit ng Flood Gave Me You. From Arjo Cutie to Arjo Cupid, bigla akong napakanta ng Flood Gave Me You. Samantalang nagbigay na rin ng payag si Representative Atayde gamit ang kanyang Instagram account ukol sa isyong nagdadawit sa kanya na siya ay tumatanggap ng porsyento sa mga proyekto ng Diskaya. I categorically deny the allegation that I benefited from any contractor, sabi ni Arjo. I have never dealt with them. Hindi po totoo ang akusasyong ito, sabi po ni Atay. I have never used my position for personal gain and I never will. I will avail of all remedies under the law to clear my name and hold accountable those spread this falsehood. Dagdag pa niya. Nagsalita na rin ang asawa ni Representative Atayde na si Maine sa kanyang ex-account nitong Lunes, September 8 ukol sa pagkakadawit nito sa nasabing issue. Anya, napaka-unfair daw nito at yun ang mga baseless allegation lamang. Teka lang muna, those are baseless allegation. Please refrain from throwing hate and personal attack at him, including me and our family, until facts come out. Wala siyang ginagawang masama sa loob, anya. He has been doing his best to serve the people of his district in Quezon City since the beginning. I sincerely hope and pray that the people who are truly responsible will be held accountable and the innocent individual be spared from his mess. Napaka-unfair, dagdag pa niya. So dahil po sa mga aligasyong ito, ay muli na naman po nabalik ang mga Aldab kasi nabuhay nga po sila kasi may kanya-kanya silang mga sinasabi patungkol sa isyong ito na sinasabi nilang mali nga daw di umano ang naging parang desisyon ni Miss May na piliin si Arjo over Alden Richards. Well, in fact, ganun po talaga sa mundo ng showbiz, diba? Parang lahat na lang ng bagay ginagawa po nilang biro. Pero hindi nila alam, syempre, malaki din po yung impact nito kay Miss Maine. Kasi parang hindi pa man po napapatunayan na totoo nga ang mga akusasyong ito ay talagang grabe na po yung mga atake, no? Dito po, personal attack dito kay Arjo Atayde at sa wife nito na si Miss Maine Mendoza. So ngayon po, ay matapos sila mag-post ng kanilang mga saloobin patungkol sa isyong ito at pagtanggi patungkol sa pagkakadawit ng kanilang pangalan sa flood control issue, ay minabuti nila na mag-off ng comment section dun po sa kanyang Instagram post dahil talagang ibang klase po umatake ang mga netizen. Talagang personal attacks talagang ginagawa nila. Kaya naman talagang nag-trending na naman ang Aldab at pinag-uusapan na naman ito sa Twitter. So, yun po ang ilan sa mga balita patungkol sa bagay na ito, no? So, kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe and please don't forget to follow my Facebook page
page, Darheads TV. God bless everyone! Darheads TV. Oh yeah. Showbiz chika na legit, bawal ang fake news. Hello po sa lahat na nagmamahal kay Mr. Alden Richards. Abay, Alden Richards, bakit nga ba tila nadadawit dito po sa flood control issue? No? So, ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before na napapanahong issue ang ating pag-uusapan kung saan matapos po mag-trending itong si Miss Maine Mendoza at ang kanya pong husband na si Mr. Arjo Atayde dahil po sa flood control issue. So, marami na pong mga pangalan ang inilabas itong si Miss Sara Diskaya at Curly Diskaya habang sila po ay talagang iniimbestigahan sa Senado. Isa-isa po nilang pinangalanan ang ilan sa mga sangkot sa isyong ito at kung sino-sino ang mga nakinabang at nagkaroon po ng porsyento sa nasabi pong issue. At dahil dito, nagte-trending ngayon muli itong si Alden at si Maine Mendoza dahil po sa pagkakataong ito na parang sinasabi ng mga netizen na malaking pagkakamali di umano na parang si Maine ay mas pinili si Arjo kaysa kay Mr. Alden Richards. So, ganun po yung mga kaganapan sa showbiz ngayon at talagang marami pong mga netizen ang talaga nagbibigay ng kani-kanilang mga saloobin patungkol sa mga bagay na ito na talagang grabe po yung mga pagte-trending ngayon, ano. Pero alam niyo po ba na kahit po si Mr. Alden Richards ay dinadawit dito sa isyong ito kasi meron po kasing isang photos na makikita nyo na dyan sa screen, ano, na kung saan nakita po nakasama ni Mr. Alden Richards itong si Miss Sara Diskaya. So, kung sa makikita nyo po sa photos na siya po ay magkahawak ng kamay sila ni Sara, at the same time, sila po ay parang kumakanta si Mr. Alden Richards. So, dahil dyan, nilalabas din po ito ng mga detractors at mga bashers ni Alden. Sinasabi nila na si Alden Richards ay connected din po sa flood control issue. Para lang po sa kalinawan ng lahat, yan pong pictures na yan kasi si Miss Sara Diskaya sa mga oras na yan ay parang nagpapaparty po siya at isa sa mga guest niya dito po sa nasabing party is si Mr. Alden Richards. Kaya po sila may photos. Meron din nga po mga photos na lumalabas. Nandun din si Mr. Andrew E. Kumakanta siya, di ba, sa hindi ko alam kung birthday ba yan ni Sara Diskaya. No? So, dahil lang po sa iisang photos na yan, nasasangkot pangalan niya. Naku, ang gumagawa lang yung mga makikitid ang utak. Paano naman po magkakaroon ng connection si Mr. Alden Richards tsaka itong si Sara Diskaya? Wala naman po sa construction na hindi naman po contractor si Alden Richards. Isa po siyang businessman, yes. Marami po siyang mga business like yung mga food chain. At the same time, meron na rin siyang parang yung nagtatayo na rin siya ng mga bahay tapos binibenta niya. Diba? May tawag siya dun sa bagong business niya na yun eh. So, yun yung mga business niya. Pero, it doesn't mean na konektado siya kay Sara Diskaya. Yun po yung nililinaw natin. Kasi, yun po yung kumakalat ngayon sa social media eh. Nilalabas nila yung mga photos na yan at sinasabing si Mr. Alden din daw. Ano ba yan? So, sa sobrang engaged na yung mga tao dito po sa flood control issue, talagang kung sino-sino na lang Kaya nga po talagang sabi po ni Mr. Vico Soto doon sa kanyang speech, 'di ba? Sinabi niya na kailangan mas maging maingat at mas mas maging careful sa mga information din na nilalabas ni Curly at saka ni Miss Sara Diskaya kasi sabi niya siya mismo kilala niya itong mga taong ito. So hindi man po niya kino-conclude na talagang may mga kasinungalingan sinasabi yung mag-asawang ito, pero base po sa mga statement na nilalabas ni Vico Soto, sabi natin meron nga talaga. So anyways, para lang po sa kalinawan ng lahat, wala pong kinalaman si Alden Richards sa mga ganitong klase ng mga usapin. Dahil si Alden po ngayon ay nananahimik sa kanyang buhay. Mas ginusto niya pong mag-bike, mag-cycling at talagang mas pinagtutuunan niya ng pansin ng pagtulong kaysa po kaysa mangontrata para sa flood control issue na yan. So ganon din naman, syempre po, nagte-trending din ngayon itong mag-asawang si Arjo at saka si Maine Mendoza, dahil po sa pagkakasangkot ni Arjo Atayde sa nasabing, nasabing issue na yan. Pero hanggang sa ngayon, ay nananatili namang tahimik ang kampo nitong si Mr. Alden Richards patungkol dyan. Well, in fact, di naman niya kailangan magkomento patungkol sa mga bagay na yan. Dahil alam naman natin na, di ba, parang hindi niya naman kailangan pang himasukan pa yan, di ba? So, anyways, ngayon ay talaga namang grabe po yung atake na ginagawa po dito kay Miss Maine Mendoza dahil po sa isyong ito, Pero yun nga, gusto ko lang linawin sa inyo na wala pong kinalaman at all ang isang Alden Richards dito po sa flood control issue na ito dahil siya po mismo ay galit din doon po sa mga government officials at sa mga mapagsamantala sa gobyerno na habang naghihirap ang buong Pilipinas, sila po ay nagpapakasasa, doon po sa binabayad na tax. Lalo na po si Alden, isa po yan sa pinaka
pinaka malalaking taxpayer dito sa Pilipinas. Grabe po yung mga tax niyan, like si Vice Ganda, isa rin yan, Willie Revillame, ngayon po yan si Mr. Manny Pacquiao, yan, sila yung mga highest or top na mga nagbabayad ng tamang buwis sa Pilipinas. Kaya nga po, diba parang sila yung, lalo na si Vice Ganda, napakalami niyang hanash patungkol po sa nakawan na nagaganap sa gobyerno. Pero ngayon parang nananahimik ngayon itong si Vice Ganda sa isyong ito. Dahil alam niyang nagigisa na po talaga yung mga totoong mga dapat na managot dun po yun. So, yun po yung ilan sa mga updates natin patungkol sa bagay na yan. Pero as of this moment, is nananatili pong absuelto si Mr. Alden Richards sa isyong ito dahil tulad ng lagi ko sinasabi, wala po siyang kinalaman at hindi po sila nagkaroon ng business transactions nitong si Miss Diskaya or Mrs. Diskaya or pamilya ng Diskaya. Nandoon siya dahil trabaho niya na mag-entertain. Yun po yung dapat nating maunawaan. Kasi ang dami pong mga naglilitawang mga opinion sa iba. At alam ko naman na part po yun ng demolition dito kay Alden Richards. Diba? So, alam naman natin na hindi rin papasukin ni Alden yan. Si Arjo Atayde naman, talagang ginigisa rin po ngayon ng publiko. No, grabe rin po yung mga nararanasan niya ngayon na mga atake mula sa publiko. Hindi naman natin alam kung sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo. Diba? So, yun yung dapat nating unawain at dapat nating talagang maging maging vigilant tayo dun po sa mga nangyayari sa kapaligiran natin. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.